Ang hari ay naghihirap mula sa isang sumpa na naglalabas ng isang maitim na usok. Ang general naman na bihasa sa pangungulam ay nagmamadaling gumawa ng orasyon upang itaboy ang masasamang espiritu sa katawan ng hari. Habang naglalaho ang itim na usok, nagkamalay na ang hari. Gayunpaman, nakaramdam pa din siya ng panghihina ng kanyang katawan. Samantala, naduduwal ang reyna sa palasyo. Nanghihina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig sa sobrang sakit. Ang balita ay mabilis na nakarating sa kampo ng hari. Galit na galit siya at naniniwalang ang reyna ang naglason sa kanya. Dahil kapag naitaboy na ang sumpa, ito ay babalik sa taong may gawa. Sa labis na galit, ang hari ay mabilis na sumakay ng kabayo pabalik sa palasyo at nagplanong patayin ng reyna na may masamang hangarin. Kinagabihan, pumasok ang hari sa silid ng reyna at sinakal siya sa leeg. Takot na takot si Jinda at hindi mapigilang umiyak. Tinanong siya ng hari kung bakit gusto siya nitong patayin, gayong malaki ang tiwala nito sa kanya. Ngunit hindi siya makasagot dahil mahigpit ang pagkakasakal sa kanya ng hari. Nagmamakaawa si Kuntaw sa kanyang kamahalan na kumala sa pagkakahawak sa leeg ng reyna. Pinigilan ng hari ang kanyang galit at dinala si Jinda sa bulwagan para sa kanyang paghatol. Ipinagtanggol ni Jinda ang sarili sa pagsasabing wala siyang alam at ang kanyang sakit ay nagkataon lamang. Sa sandaling iyon, ang investigador mula sa kanyang bayan ay nagmamadaling pumasok na may masamang balita na pumanaw na ang kanyang ama. Lumalabas pa lang ang kanyang ama ang siyang nangulam sa hari. Gayunpaman, matapos makalaya ang hari mula sa epekto ng kulam, ang duke ay nakarma at tuluyan ng nabaliw. Pumakbang si Padre Wamon patungo sa silid ng duke, ngunit wala na siyang magagawa pa. Bumubulwak ng dugo sa katawan ng duke at huminto na sa pagtibok ang kanyang puso. Nalungkot ang reyna sa balitang ito at inaalala ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama, kaya tuluyan nang nawala ng malay si Jinda. Sa mata ng hari, ito ay isang pag-amin ng pagkakasala na nakipagsabuatan siya sa kanyang ama upang paslangin siya. Hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang ihataw ito kay Jinda, ngunit biglang nawalan ito ng malay sa takot. Sa kabutihang palad, hindi siya pinatay ng hari, ngunit ikinulong siya sa kanyang silid upang hintayin ang paglilitis. Si Tanyong na mahal si Jinda ay nananatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Walang ibang pagpipilian si Jinda kundi hilingin kay Tanyong na magpadala ng mensahe kay Wamon upang makahingi ng tulong. Ang parusa sa duke ayon sa mga batas na namamahala sa paghihimagsik ay ang pagkumpiska ng lahat ng ari-arian at pagpatay sa 7 henerasyon. Bilang anak ng duke, si Jinda ay dapat parusahan ng kamatayan. Upang mabawasan ang hatol ng reyna, tiniling ni Wamon kay Tanyong na dalhin siya sa hari. Dinala ni Tanyong ang ilang maharlikang musikero para tumugtog para sa hari upang mapagaan ang kanyang mga pasanin. Sinamantala ni Wamon ang pagkakataon na sumali sa grupo. Sinabi niya sa hari ang isang kwento ng pagpapatawad at hinikayat ito na magpakita ng kaunting awa para kay Jinda. Ayon sa parusa para sa pagtataksil, kung papatayin ng hari ang reyna, kailangan niyang patayin din ang kanilang anak na siyang prinsipe dahil apo ito ng duke. Biglang nagitla naman ang hari sa kanyang narinig. Ang hari ay may isang anak lamang. Kung mawawala ang prinsipe, mawawala ang tagapagmana ng kanilang imperyo. Para sa kapakanan ng katatagan ng bansa, kailangang magtiis ang hari at hindi napaslangin ang reyna. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang ama ni Jinda ay nakagawa ng isang malubhang krimen, imposibleng hindi ito maparusahan, kaya sinentensyahan ng hari si Jinda na tanggalin ang kanyang pensyon at makulong sa palasyo sa loob ng 2 taon. Agad na tumutol ang ministro dahil ang ganoong paghatol ay salungat sa kanilang batas.
Ang nakalalasong betel nut ay inihandog sa hari ng mismong reyna. Paano maniniwala ang sinuman na wala siyang kinalaman sa pakana ng kanyang ama? Pinabulaanan ni Jinda na hindi siya nakipagsabuatan sa kanyang ama. Kinain din niya mismo ang betel. Kung alam niya na ito ay may lason, bakit niya itataya ang kanyang buhay? Sa mga pahayag na ito, napawi ang mga hinala ng hari kay Jinda. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa hari ang isang magandang regalo. Ang pagduduwal na naranasan niya ay hindi dahil sa lason na bumabalot sa kanya, kundi dahil siya ay 2 buwan ng buntis. Ang reyna ay lumakbay sa kanyang sariling bayan sakay ng isang magarang palanquin. Nadatnan niya ang mga dose-dose ng mga sundalo ang sumalakay sa kanilang bahay. Kinumpiska ang mga ari-arian ng kanyang ama bilang parusa sa pagtataksil ng duke. Walang pakialam si Jinda. Ang nais lang niya ay mahanap ang kanyang alalay na malubhang nasugatan. Ngunit sinabi ng ama ng kanyang kasintahan na patay na ito. Nakaramdam ng pagsisisi si Jinda habang umiiyak at hawak niya ang una ng kanyang alalay ay naagaw ng kanyang pansin ang papel sa loob nito. Lumalabas palang hindi pa pala patay ang kanyang alalay. Bago ito tumakas ay iniwan niya ang liham na ito para kay Jinda tungkol sa 2 panig ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinabi nitong niloloko lang siya ng kanyang ama at ginagamit siya upang patayin ang hari. Sa sandaling umakyat na ang duke sa trono, ibababa niya ang prinsipe sa isang karaniwang tao at ipapaligpit. Umaasa rin ang ama ng kanyang kasintahang si Wamon na makuha ang trono. Siya ang gumawa ng sumpa at naglagay ng buhok at mga kuko ng duke. Kapag naitaboy na ang sumpa sa hari, tiyak na babalik sa kanyang ama ang kapahamakan. Dahil nalaman na niyang ginagamit siya ng kanyang ama at ng kanyang guro, hindi na alam ni Jinda kung sino ang pagkakatiwalaan pa niya. Sa gitna ng paghihirap ng kanyang kalooban, ay nilapitan siya ng kanyang kasintahan at ipinagtapat ang pagmamahal nito sa kanya. Nais nitong makipagtulungan sa kanya upang patayin na ang hari at umakyat sa trono kasama niya. Pero nawala na ng pag-asa si Jinda. Ayaw na niyang makisali pa sa alimpuyo ng pag-ibig at agawan ng kapangyarihan. Ang nais na lamang niya ay tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang ina at palakihin ang prinsipe para maging malakas at maging susunod na hari ng Ayodhya. Nang makita ang kanyang pagdadalamhati, hinayaan siya ni Wamon saglit. Kailangan niyang harapin mag-isa kung talagang gusto niyang maging hari. Pagkatapos ay nagtungo siya at ng kanyang ama sa lihim na base. Naghikayat sila ng maraming lalaki para magpanday ng mga armas dito, kasama na ang half-brother ni Wamon. Ito ang nagpasabog ng pagoda at ginamit ang mga alahas noon para i-frame up si Weg. Sa tamang panahon, aatake sila sa kaharian para sa trono. Ang reyna ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki habang siya ay nakakulong. Ngunit ni minsan ay hindi sila dinalaw ng hari. Masyado itong abala sa pagsasanay sa prinsipe. Hindi lamang para gawin itong malakas na mandirigma, kundi para maging bihasa ang bata sa sining at agham. Kaya't hinirang ng hari si Wamon bilang guro ng prinsipe. Sa sandaling iyon, inutusan ni Jinda ang kanyang lingkod na ipakita sa hari ang isang singsing na ruby. Ibinigay ito ng hari sa kanya noon at nangako na maaari niyang hilingin ang anumang bagay na nanaisin niya. Nang makita ito ng hari, agad siyang pumunta sa lugar ng reyna at tinanong kung ano ang gusto niya. Nakiusap si Jinda sa hari na patawarin ang lahat ng kanyang kasalanan. Gusto niyang alagaan ang prinsipe sa labas at makasama. Ang hari ay may isang salita kaya pinagbigyan nito ang kanyang kahilingan. Kung tutuusin, reyna pa rin si Jinda, ngunit nilinaw ng hari na hindi na siya magtitiwala pa sa kanya. Gayunpaman, nasiyahan si Jinda. Pagkatapos ay pumunta siya sa panlabas na dambana at niyakap ang kanyang panganay na anak na lalaki na hindi niya nakita sa loob ng ilang buwan. Napagtanto niyang hindi na siya pinapaboran ng hari at nasa panganib pa ang kanyang anak na prinsipe. Nakiusap si Jinda kay Wamon na alagaan ito at tulungan ng prinsipe na mailuklok sa trono. Walang pakialam si Wamon.
Tinanong niya si Jinda kung nais pa nitong ipagpatuloy ang kanilang relasyon sa hinaharap. Sa halip na tanggihan siya, nagkunwari si Jinda at nangangako na hanggat ligtas ang kanyang anak ay mamahalin pa din siya nito. Sa isang kisap mata, 4 na taon na ang lumipas. Ngayon, ang hari ng Chiang Mai ay pinaslang ng mga rebelde, kaya naiwan ang Chiang Mai na walang pinuno. Ang malamig na tubig ay ibinuhos sa ulo ng hari. Isinuot ang kanyang baluti at itinaas ang kanyang espada upang pangunahan ng hari ang isang ekspedisyon laban sa Chiang Mai sa pagtatangkang sakupin ito upang maging estado ng Ayodhya. Ngunit habang siya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa digmaan, ay may isang tao sa palasyo ang nagbabalak na sakupin ang trono. Ang ama ni Wamon ay nagtipon ng maraming lalaki upang patayin ang hari, ngunit pinigilan sila ni Wamon dahil napansin niyang lahat sila ay may marka ng reyna sa kanilang pulsuhan. Kung sila ay mahuhuli, mapagkakamalan ang reyna bilang rebelde at papatayin ito. Ngunit iyon mismo ang nais ng ama ni Wamon, palalabasing kasalanan lahat ito ng reyna. Tumanggi si Wamon at nagkaroon ng mainit na pagtatalo laban sa kanyang ama. Maya-maya lamang ay dinalhan sila ng kanyang kapatid na masarap na ulam para kumalma silang dalawa at makakain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ng alalay ng reyna ang lahat ng kanilang masasamang binabalak. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Wamon na may mali sa isda. Ang isang simpleng probinsyana ay hindi kailanman makakapagluto ng gayong kasarap na lutuin. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa kusina upang hanapin ang kusinera, ngunit wala na ito. Ang bangkay na nakahandusay sa lupa ay labis na nagpakaba sa kanya. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, hinarang ng kusinera ang alalay ni Jinda habang tumatakas ito. Kinailangan siyang labanan ng alalay at tumakbo patungo sa loob ng palasyo upang hanapin ang reyna. Sinabi niya sa reyna ang lahat tungkol sa plano ng paghihimagsik ni Wamon. Planong tambangan ni Wamon ang hari habang papunta siya sa Chiang Mai. Pagsapit ng tamang oras ay magpapaputok siya sa palasyo. Kapag nakita ng kanyang mga tauhan ang hudyat, ay kikilos sila para patayin na ang hari. Sa kasamaang palad, ang alalay na nasaksak ng punyal ng kusinera sa kanilang labanan ay tuluyan ng nawalan ng hininga. Wala ng oras upang magdalamhati pa. Ipinatawag ni Jinda si Tanyong para humingi ng tulong. Si Tanyong ang gumawa ng liham upang ipaalam sa hari ang nangangambang panganib. Nangako naman si Jinda na harangin ang masamang intensyon ni Wamon. Kinagabihan, nagdala si Wamon ng isang kahon ng mga paputok para sa prinsipe at hinikayat na ang mga paputok ay maganda kapag ito ay sinindihan. Naintriga naman, kaya inutusan ng prinsipe ang kanyang mga alalay na dalhin ang mga paputok sa plaza. Nang sisindihan na ang paputok, biglang lumitaw si Jinda at pinigilan sila. Hiniling niya sa mga katulong na itapon ng mga paputok at ihatid ang prinsipe pabalik sa palasyo. Naghalo ang reyna ng pampatulog sa katas ng tubo. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang kanyang kasintahan sa labas ng dambana at inabutan niya ito ng isang tasa ng matamis na katas ng tubo. Gayunpaman, tumanggi si Wamon na inumin ito na mag-isa at gusto niyang magsabay sila. Upang hindi ito maghinala ay nagbuhos si Jinda ng isang tasa ng katas ng tubo para sa kanyang sarili. Habang siya ay nag-aalangan na ipasok ito sa kanyang bibig, ang mga paputok ay nagputukan na sa labas. Lumalabas na ang maliit na prinsipe ay lumabag sa kanyang mga tagubilin. Pinalak itong puntahan at pigilan ni Jinda, ngunit tinawakan siya ni Wamon. Sinubukan ng lalaki na ipainom ang katas ng tubo sa bibig nito, ngunit pinigilan naman siya ni Jinda, kaya pasimple niyang ipinasok iyon sa kanyang bibig at pilit na ipinasa ito sa bibig ng reyna. Naiinis si Jinda kaya sinipa niya si Wamon at sinubukang tumakbo palabas ng shrine. Gayunpaman, ang pampatulog ay nagsimula ng umepekto. Nawala na siya ng lakas at sa pilitan siyang itinulak ni Wamon sa kama. Samantala, nakita ng mga rebelde ang mga paputok at nagsikilos na sila. Gamit ang espesyal na pulbos,
Pinatumba nila ang mga bantay ng hari at sinira ang kanyang tolda. Nang malapit ng saksakin ng mga rebelde ang hari, ang kamahalan at ang kanyang mga bantay ay nagising at lumaban. Matapos matanggap ang babala ni Tanyong, ang hari ay naglagay ng bitag at nagbabalak na hulihin ang lahat ng mga rebelde sa isang iglap. Nang malaman ng mga ito na matatalo na sila ay nagmamadali silang umatras. Hinabol sila ng hari, ngunit hindi sinasadyang natamaan siya sa braso ng kanilang mga palaso na may lason. Hindi nagtagal, kumalat ang lason sa buong katawan ng hari na naging dahilan ng kanyang kahinaan. Sa payo ng kanyang mga ministro, itinigil ng hari ang ekspedisyon at dinala siya pabalik sa palasyo na dahilan naman ng pagkatakot ni Jinda. Mula nang mapilitan siyang makipagtalik kay Wamon, ay dinadala na niya ang anak nito. Kapag nalaman ito ng hari, malamang na mapupugutan siya ng ulo. Nang malaman ni Wamon ang kanyang pagbubuntis, ginamit niya ang prinsipe upang magpadala sa kanya ng mensahe na humihiling na makipagkita sa kanya. Galit na pumasok si Jinda sa panlabas na dambana at sinampal si Wamon sa muka. Sa kabila ng pagkabahala ng reyna, si Wamon naman ay napakasaya. Kumuha siya ng isang bote ng lason at hiniling kay Jinda na ilagay ito sa pagkain o tsaa ng hari. Kung sakaling mamamatay ang hari at pareho silang mauupo sa trono, walang maglalakas loob na tanungin siya tungkol sa ama ng kanyang dinadala. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Jinda, plano ng tusong si Wamon na pilipitin ang kanyang kamay. Ipinagkalat nito ang balita ng kanyang pagbubuntis sa buong palasyo. Sa pamamagitan nito, hindi na ito maitatanggi ni Jinda. Kung ayaw pa niyang mamatay, ay kailangan niyang patayin ang hari. Agad na napagtanto ni Longkam na si Jinda ay nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Kung tutuusin, ilang buwan nang wala ang hari sa palasyo, ngunit nagdadalang tao ito. Nagmamadali siyang pumunta sa pintuan ng silid ng hari, ngunit hindi siya pinapasok ng ministro sa kadahilan ng nagpapahinga ang hari. Sinabi niya sa ministro ang lahat tungkol sa pakikiapit ni Jinda at sa kanyang ipinagbubuntis. Nangako ang ministro na iuulat ito kapag gumaling na ang hari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ng hari ang kanilang pag-uusap habang siya ay nakahiga sa kama. Malungkot na umiiyak ang hari sa pagtataksil ni Jinda. Samantala, pinuntahan ni Tanyong si Jinda at gustong ilayo siya sa palasyo. Ang mga babaeng nakikiapit ay papatayin sa kahihiyan at ipaparada sa buong lungsod, ngunit tumanggi si Jinda na tumakas. Galit na pinuntahan ni Tanyong si Wamon. Inutusan niya itong humanap ng paraan para iligtas ang reyna. Kung may masamang mangyayari kay Jinda, si Wamon ang magbabayad nito. Sa kabilang banda, ang ministro ay tinawag ng kanyang mga tauhan sa isang kagubatan. Nakita nila ang mga bangkay ng ilang mga rebelde dito. Ang mga marka ni Jinda sa kanilang mga pulsuhan ay natuklasan ng ministro. Lalong nawala ng tiwala ang ministro sa reyna, ngunit wala nang pakialam si Jinda. Ginugugol na lamang niya ang kanyang mahahalagang oras kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanila. Pagkatapos magpaalam sa mga munting prinsipe, ay nilunok niya ang walang kulay at walang lasang lason. Maya-maya lamang ay nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan at siya ay nahimatay. Mabilis na hinanap ng kanyang kasambahay si Tanyong para tulungan siya. Inilagay siya ni Tanyong sa isang malaking kaban at naghanda na ipadala siya sa bayan nito. Handa si Tanyong na ipagsapalaran ang sarili niyang bayan na laban sa kaharian. Gayunpaman, pinigilan sila ni Kuntaw at Longkam. Sa tingin nila ay may maling nangyayari at hinihiling na suriin ang nilalaman ng kaban. Isang gulo ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nagising si Jinda at pinuksan nito ang kaban upang makalabas siya. Dahil hindi nakatakas, bumalik si Jinda sa kanyang silid. Nagalit at natakot si Tanyong na ininom niya ang lason. Pinagalitan niya si Jinda sa kanyang ginawa. Kung hindi lang niya alam ang panlunas, mawawala na sa kanya si Jinda ng tuluyan. Sinabi ni Jinda na mas gugustuhin niyang magpakamatay kaysa patayin siya sa kanyang pagtataksil.
Natatakot siya na kung sakaling mamamatay ang hari, magkakaroon ng kudeta. Ang kanyang mga anak ay napakabata pa at maaaring paslangin kung maaagaw ang trono, kaya gusto niyang ipagpalit ang kanyang kamatayan upang magkaroon ng kapayapaan. Matapos ang pag-uudyok ni Tanyo, napagtanto ni Jinda ang kanyang responsibilidad. Kailangan niyang maging matatag at hindi na magtangkang tumakas. Sa pamamagitan lamang ng pananatiling buhay ay mapoprotektahan niya ang mga taong mahal niya, lalo na ang kanyang mga anak.